Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelist. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay idalangin at hilingin natin sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Kristo. Idalangin natin ang pagmimilagro o idalangin at hilingin natin ang pagmimilagro ng Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at gabay o kakibat ang ating banal na Santa Maria. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 6, talatang 9 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari. Sa amin, sundin nawa ang kalooban mo. Dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming sa aming kasalanan. Tulad rin naman ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi adya mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 17, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Sinasabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos at tumugon ang Panginoon. Kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. At anuman ang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko. Maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 7, talatang 7. Ito po ang mensahe. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi. Nakasusumpong ang bawat humahanap. At binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos at gayon din ang ating banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na idalangin at hilingin natin ang pagmimilagro ng Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at kakibat ang banal na Santa Maria. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais niya na tayo ay tayo ay humiling, tayo ay dumalangin sa Kanya at ipagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan. Bagamat alam niya na ang inyong mga pangangailangan ay sinasabi ng Panginoon Kristo, humingi kayo, humanap kayo, hilingin ninyo ang inyong mga pangangailangan sa Panginoon Diyos at sa pangalan niya at Kanyang gagawin ang inyong hilingin niya. Kaya hilingin natin ang anumang pagmimilagro, paghihimala ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Kristo at ito ay pagkakaloob sa atin. Kagaya ng itinuro ng Panginoon Kristo
na yung Our Father. So, kapag tayo ay hihiling at mananalangin, kagaya noong Our Father, ang ating pananalangin sa Kanya. O ito na mismo ay ating idalangin at tayo ay mag na mga partikular na halimbawa ating gustong idalangin na pagmimilagro o ipagkakaloob sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Halimbawa yan, yung kagaya ng dahil doon sa unang-una doon sa ating sa ama namin na doon na lahat yung pagkakaloob ng pagpapala sa biyaya ay halimbawa yung pagkain. So kung pangangailangan doon lahat yung pangangailangan at yung proteksyon, yung iadya tayo sa lahat ng masama, pagpapailalim sa Panginoon Diyos, yung at paghahari niya sa atin. Ibig sabihin, pagpapailalim natin sa Kanya, papurihin natin sa Kanya, at tayo ay pagpalain niya sa ilalim ng Kanyang paghahari at pagkalooban niya at tayo ay proteksyonan niya at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala at pagpapatawad din natin sa ating pagkakasala sapagkat kailangan natin ay tayo ay humingi ng kapatawaran sapagkat para tayo ay Kanyang dinggin. Kaya ganyan yung komposisyon ng ating banal na Panginoon Kristo kung paano tayo mananalangin. Ngayon, kapag ito ay dinalangin natin sa Panginoon Diyos, ipagkakaloob niya ito sa pangalan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Halimbawa, mananalangin tayo ng Ama namin sa Panginoon Diyos sa pangalan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Bigyan niyo po ang dalangin ito. Ama namin sa langit niya ganoon. Or else, kagaya niya ng mga pananalangin na ating itadalangin sa ating banal na Panginoon Diyos. Halimbawa, bumabagyo ngayon. So, idalangin natin yung kapwa-tao natin maligtas dun sa bagyo kung sino man yung masasalanta ng bagyo. Or else, dumalangin tayo ng iba yung himala para yung bagyo mawala, malusaw, ganon. Or else kung ito man ay tutulot ng Panginoon Diyos na manalasa, iadya naman tayo doon sa maaari tayo kapahamakan na maaaring idulot ng bagyo at tayo magtulungan. Idalangin natin yung ating kapwa, ang ating mga sarili, mga ganon na tayo ay mananalangin sa ating banal na Panginoon. Aside from that, ay para nga tayo ay dinggin ng banal na Panginoon Diyos sa ating mga panalangin, kailangan sumunod tayo doon sa pagpapailalim natin sa Kanyang paghahari. Siyempre nananampalataya tayo mula doon sa paggabay ng mabuting balita. So gagawin natin, tayo makasunod dapat sa mabuting balita. Dapat ganoon tayo mamumuhay in order na dinggin tayo ng Panginoon Diyos at hindi tayo nagkakamali. Kasi kung nagkakamali tayo, hindi tayo didingin ng Panginoon Diyos. Kailangan tayo ay walang pagkakasala para dinggin tayo at humingi tayo ng kapatawaran. Ngayon, halimbawa ikaw ay makasalanan, dapat ikaw ay ngayon kung hindi mo alam hindi mo naman alam yung pananalang hindi mo alam ang Diyos, hindi mo alam ang Panginoon Kristo, ikaw ay masamang tao. So, mayroong maaaring concern sa iyo at tayo nga ay halimbawa, ang lahat ay concern, may mga concern na nananampalataya at kasama sa pananampalataya na pagkalooban ng pagkakataon ng iba at bigyan ng pagkakataon na makapagbago. So, maaari ka ma-adjust sa limang uri ng kapahamakan kahit na masamang tao ka at ikaw ay magkaroon ng pagbago. Kagaya nga ng ginawa ng Panginoon Kristo ay binibigyan nga niya ng pagkakataon. So, isa sa ginawa nga ng Panginoon Kristo, binigyan tayo lahat ng pagkakataon na makapagbago at sino man yung nananampalataya sa Panginoon Kristo ay idadalangin niya na maidalangin niya ang sino man para sa pagbabago, para pagkalooban kung hindi man nakakapanalangin ng pagpapatawad at ng pagbabago para hindi mapapahamak sa anumang uri ng kapahamakan. Kasi kung tayo ay gumagawa ng hindi mabuti, mapapahamak tayo. Or anumang halimbawa, masama ang ginagawa natin, mauwi ito sa kamatayang spiritual, kamatayang praktikal. Doon sa praktikal, halimbawa, gumawa ka ng krimen, pumatay ka ng tao, siyempre habulin ka ng gobyerno or else yung kapwa-tao mo gawan ka rin ng hindi mabuti, di ba? Kung pumapatay ka ng tao, anong mga uri ng krimen na mabigat na ginagawa mo. So yung iba pwede ka rin gawa ng hindi maganda at yung gobyerno, siyempre kung unlegal yan, nahabulin ka nila. So kung lalabanan mo sila, mapapahamak ka. Hindi kung ganon. So kaya tayo ay manampalataya ng pagmimilagro o ang pananampalataya natin ay siyempre milagro ang ating hilingin. Hindi lang basta yung aside from sa iba't iba pang mga mabibigat na
pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Lahat naman milagro yan. Lahat naman himala at kababalagan ang kaloob at pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya tayo ay manampalataya na lubos para ipagkaloob sa atin ang mga pagpapala na nais nating ipagkaloob sa atin. Kagaya ng ating mga nakaraan ng mga binahagi, magkaroon tayo ng malaking pananampalataya. At sinasabi rin ng Panginoon Diyos sa mensahe niya natin ngayon, kung maging sinlaki ng mustasa yung pananampalataya mo, mapapupunta mo sa dagat yung sikomoro. So dapat ganun tayo kalaking pananampalataya. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo doon sa bagyo, kanyang sinuway. Kaya muli ay sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pananampalataya at kayo magkaroon malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual. At tayo patuloy na nampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay patuloy niyang gabayan ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa ating pagbabagay ng mabuti. At sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa at anawa natin ating mga reliyon. Sa CBCP Vatican Church ay patuloy tayong pagliwanagan ng ating banal na Santa Maria sa pagbubuklod sa katawan mula bansang Pilipinas sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at mabuting balita. At ating maging nakayanan, kaya patuloy natin mapagbuklod sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon Kristo sa paggabay ng banal na Santa Maria at mabuting balita. At sa mga pamalaan, maliwanagan kayo at kayo mamahalan ng mabuti, matuwid at mamala kayo mabuting matuwid, tugulin nyo yung karapatang pantao sa gayon yung mga mamamayan ay makinabang sa inyo, mabuting mamala at maprotektahan sila at higit sa lahat makapanampalataya sa sila ng maunlad at protektado ng pamamahala. Magandang hapon sa inyo na.